Sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hello! Ako nga po pala si Jevy. 25 years old lamang po ako. At yung girlfriend ko po ay 23 years old pa lamang. DJ Lindsay, kailangan ko po ng advice about sa ugali ng girlfriend ko. Pinoproblema ko po every time na hindi kami nagkakasundo. Lalo na kapag galit siya sa akin. DJ Lindsay, ayos naman po ang girlfriend ko. Malambing, masipag, marespeto sa pamilya ko, at mapagmahal na anak at kapatid sa pamilya niya. Masasabi mong kakaiba talaga itong girlfriend ko. Never niya po akong niloko kahit alam ko na maraming umaaligid sa kanya. Wala pong cheating issues or kahit selos na namamagitan sa relasyon namin. Kasi nakikita ko kung gaano siya ka-faithful sa akin. Ang hindi ko lang po maintindihan is every time na magagalit siya sa akin. Bakit ganun? Imbis na ayusin namin yung problema, hindi niya lang ako kinakausap. Iba-block niya po ako sa lahat. Sa text, sa tawag, sa social media, sa chat. Hindi niya ako papansinin kahit puntahan ko pa siya. Hindi rin siya magsosorry kahit siya naman po yung may kasalanan. Ako po lagi yung nagpapakumbaba para lang po magkabati kaming dalawa. Ito pa po. Hinahayaan niya pong makatulog kami kahit hindi pa kami bati. Hindi niya rin po sinasagot yung mga tawag ko sa tuwing nagagalit siya sa akin. May mga times na pakiramdam ko wala siyang pakialam. Pero maayos pa rin naman po kami. Ramdam ko naman po na mahal ako ng girlfriend ko. Ilang beses ko nang inopen up sa kanya itong ugali niya. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na hindi tama yung ganun. Pero hindi niya po ako pinapansin. Minsan ayaw niya talagang pag-usapan kasi tapos na raw yun. Done deal na raw para sa kanya. DJ Lindsay, bakit ganun? Para siyang ibang tao kapag hindi kami okay. Ang gusto ko lang naman po gawin is pag-usapan at ayusin po namin kung ano man yung problema. Kasi ang ending po, may iwan lang na unresolved yung problema at mauulit na naman yung issue sa susunod. Ano po kaya ang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Muli, tawagin niyo na lamang po akong Jevy. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Energy.
Energy FM. Hi guys! Oras natin sa Bengkapulong on. Check your time, 9:13 na po ng nagmamagandang umaga. Siyempre, Manny ko pa rin pag nakikinig sa istasyong same, pero... Iba! Pangga, we are number 1. 06.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Energy! And at your service, hanggang mamayang 11 in the morning, ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. We are live on Facebook sa lahat po ng mga hindi nakakaalam, sa lahat po ng mga nagsiselfone sa mga oras na ito. Ito na po ang pinakamagandang pagkakataon. I-like nyo na po at i-follow nyo na po ang aming Facebook page. Dali! Like mo na yan, Energy FM 1067. And of course, yung aking abang page, Lindsay 1067. Lindsay 1067. Okay? Naka-energy na ba ang lahat? Secret. Charot. Mahal ko, ito po ang lihim ng liham, ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Minsan galit, bad trip, inis, ganyan. Mararamdaman mo. Anyways, mahal ko, si Jevy ay namomroblema, pero habang namomroblema siya, binabasa ko yung kanyang story, natatawa ako. Kasi gusto ko sabihin sa kanya na you are actually dealing with a woman. As in. Ganyan na ganyan yung ugali namin mga babae. Not taking this in general ha, pero may mga, karamihan talaga ng babae ganyan. Diba? Hindi talaga sila yung confrontational when it comes to mga problema. More so kung ikaw po ay medyo, alam mo na, tulad niyan, 23 pa lang yung jowaers mo. Wow! You have a long way to go, my friend. Actually, kayong dalawa, kasi nasa 20s pa lang kayo, magkakasing edad pala tayo. Diba? Ganyan talaga mga babae. Hello! Nakakaloka ka naman as if namang hindi mo alam yan. Or siguro, naiintindihan ko naman kasi siguro pang ilang girlfriend mo pa lang to or di kaya ngayon ka palang naka-experience ng gantong klaseng babae. Let me guide you through, mahal ko ha, Jevy. Jervy o Jevy? Kung ano mong pangalan. 10 ng mga kababaihang nakikinig din ngayon. Wow! We will guide you through, my love. Alam mo, mga babae, ganyan talaga yan. Alam mo, kahit pa ilang taon na yung babae, may mga pagkakataon, well, not in general pa rin, may mga pagkakataon na kami mga babae, instead of makipag-away kami agad-agad, may mga babaeng mas pipiliin na tumahimik muna. Cold treatment. Wow! Welcome to the club. Silent treatment. Hindi ko maintindihan kasi dinadigest namin yan sa isip namin kung paano mo naisip na gawin yan. Alam ba, meron kayong hindi pagkakaintindihan, meron kayong problema. Iniisip namin yan, paano mo naisip yung ganun sa akin? Paano mo nagawa yun? Diba? Pero kami muna, bago namin sabihin sa'yo, dahil may mga taong hindi articulate when it comes to expressing their feelings. Kaya kami muna yung nakikipagdebate sa sarili namin. May mga ganyang babae. So, tatahimik muna kami, tapos ipaparamdam namin sa inyo, diba? Yung puot at galit, pero in a silent way. Diba? May mga pangga tayo dyan, ilang araw hindi nakikipag-usap sa mga jowa nila. Wow! Hindi nakikipagkita. Tulad nga din yung nangyari sa'yo, Jevy, diba? O binablock sa kung ano mang social media accounts para hindi makita yung anino, yung muka, diba, ng jowa niya. And normal yun. I mean, meron talaga mga relasyon na dumadaan sa ganyan. Yung naiinis ako, ayaw muna kitang kausap, block muna kita. Sasabihin ng iba, napaka-immature naman yan, DJ Lindsay. Pero dumadaan naman talaga tayo sa ganyan. Wow! Hindi naman tayo perfect, di ba, when it comes to pag-ibig, when it comes to relationships. And I bet may mga pangga tayo na at the moment, may ganyang effect sa buhay nila. Di ba? Meron akong kilala, ilang taon na silang mag-asawa, nasa 20 years na silang mag-asawa, may anak na sila. Pero kailan lang, nasa restaurant kami, nagtatalo silang mag-asawa. Hindi ko makikita kung binayaran mo na. Hindi mo mai-message sa akin yung resibo dahil naka-block ka sa akin. Sabing gano'n? Tanda na nung anak ninyo, 8 years old na, be. Nagbablockan pa rin kayo, di ba? Tayo mga babae kasi ganyan tayo, kapag naiinis tayo.
Yung iba, imbes na sumigaw ng sumigaw, imbes na kung ano pangit yung masabi, block na lang muna kita. O, wag muna tayo mag-usap, magpapalamig muna ako. Diba? Ganon, yarn. Oo. Pero ang kagandahan dito is kapag nagbati na kayo, nag-make up na kayo, parang walang nangyari, di ba? Pero ang maisasuggest ko is, pag-usapan nyo pa rin. O, ipaliwanag mo pa rin sa kanya. Kahit, alam mo yun, kahit ang tigas-tigas ng ulo ng jowa mo, it comes with age actually. Oo, it comes with age yung pagiging matigas ng ulo. Kasi I guess, mga 30 ka na, tapos matigas pa ulo mo, di ba? Parang, yung sarap na ipukpuk sa pader. sorry na. Oo, medyo nadala ako doon. Oo, kailangan mo explain sa kanya na ganito yung nangyari. Sabi nga nila, kailangan may isa na magaling makipag-communicate sa isang relasyon, no? Kailangan may isa na magaling makipag-communicate para mag-work yung relationship. Wow! Pwede yung isa pasaway, pero dapat yung isa magaling makipag-communicate ng feelings, ng kung ano mang ganap, hanas sa life, ganyan. Parang sa aming dalawa ni Romel, si Romel ang magaling mag-express ng feelings. Siya yung magaling makipag-usap. Tapos ako yung toyo. Aminado naman ako doon, oo. Kasi ganyan talaga ang mga babae. Minsan nabibigla tayo sa mga nararamdaman natin, sa feelings natin, di ba? Mga salita natin, nabibigla tayo most of the time. So maganda kung yung partner, yung lalaki, yung mas kalmado sa life. Yung tipong, mahal, tumahimik ka muna, pakinggan mo muna ako, pwede? Bago ka magalit, pakinggan mo muna ako. Parang ganyan. Wow! O sabi dito ng mga friendship natin na nagko-comment ngayon on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Sabi ni Arch, my friend, parang may communication issues kayo. Ang hindi nyo pag-uusap tungkol sa mga problema ay baka mag-build up at maungkat na naman sa isang future o sa future na alitan. It's probably best to talk to her about processing your issues when cooler heads prevail. Diba? Tama nga naman yun. Sabi naman dito ni Wapo ako, pride has no room in any healthy relationship. If you get married, expect this kind of treatment your whole married life. Diba? If you're ready to take the... Wait lang, ang bilis eh. If you're ready to take the back, tameme ka habang buhay. Good luck with that kind of person. Naniniwala naman ako magmamature pa yan, my friends. Oo, magbabago pa yan. Yun nga lang, hindi natin alam kung hanggang kailan siya magiging ganyan, no? Pero sana ganon ka-patient si Koya. Nakakatuwa naman na mahal nila yung isa't isa eh. And wala namang nare-resolve kapag love ang pagmamahalang pinreveal natin. Sabi natin, Feli, hello po, good morning po, DJ Lindsay. Na-miss ko po ikaw. Miss you too. Saan ka galing? Why mo ako na-miss? Sabi ni Lenny Santos, hi, ohayo gozaimasu. Hello. Ohayo. Pero totoo naman, magmamature pa yan kasi 23, tas 25 years old, no? Ay, walang ibang nadadala sa maayos na pag-uusap, no? Wow! Walang problemang hindi na susolusyonan gamit ang maayos na pag-uusap. Mahal ko, pangga ko, bibi ko. Doon ako naniniwala. Ano ba naman yung, halimbawa, meron kayong problema. Kung ayaw kanyang kausapin, hayaan mo muna. Wag mo lang din muna kausapin. Ka nagpapalamig lang din. Tsaka, may mga tao na ibigay mo dapat yung gusto, yung hilig eh. 'Di ba? Para matuto siya. Kung ayaw kang kausapin, huwag mo rin kausapin, ganyan. Maiinis sila sa'yo, ba't di mo ako hinabol? Mga pa-baby, ganyan. Ba't di mo ako hinabol? Ba't di mo ako i-message? Di ba naka-block ako sa'yo? Ba't kita i-message? Wow! Ba't kita tatawagan? Di ba ayaw mong makontak ka? Anong gusto? Di ba no, Terry Peralta? Sabi, gandang umaga po, DJ Lindsay. Sabi ni Terry, relate po kami dyan. Hehe. Tawag ko, mute mode. Diba? Ganyan talaga tayo mga babae. Pero alam mo, kapag mas mahal ka ng lalaki, okay lang ang relationship ninyo. Safe kayo. Wow! Kapag mas mahal ka ng lalaki, o may isang mas nagmamahal sa inyong dalawa, safe ang relationship ninyo. Diba, no? Remehio Caneha Barrientos Jr. Totoo yan. Kapag yung isa tinotopak, dapat yung isa naglalambing. Wow! Dapat mahaba ang PC mo sa ganyang klaseng jowa.
Kapag yung isa ayaw magpalambing, it's either pababayaan mo siya or ibe-baby mo siya. Nasa sa inyo naman yan kung paano kayong dalawa. Sabi naman ni Darwin, wala naman talagang perfect relationship, not always rainbows and unicorns. Pero kung pride yung inaasal mo sa asawa mo, walang patutunguhan yan, kundi never-ending na away. Sa true lang naman. Pero alam mo, minsan yung mga ganyang pagkakataon, dapat i-enjoy mo. O enjoy mo na nagagalit sa iyo yung jowa mo. I-enjoy mo na meron kayong hindi mapagkasunduan. Wow! Para ba akong baliw mag-isip? Hindi kasi parang ipagpapasalamat mo rin minsan na itong babaeng to, napaka-toyoin ito. Pero thank you Lord kasi girlfriend ko siya o asawa ko siya. Meron akong pribilehiyo. Meron akong privilege na makipag-away sa kanya at makipagsagutan sa kanya na at the end of the day, mag-I love you sa kanya. Diba? Hindi, sa totoo lang, diba? Pribilehiyo yun, yung maaway ka ng taong mahal na mahal ka. Yung tipong bigyan mo ng attitude yung taong mahal na mahal mo. Wow! Diba? Bibigyan mo siya ng toyo, bibigyan mo siya ng attitude. Pero at the end of the day, asawa ko yan. At the end of the day, boyfriend ko yan. At the end of the day, mag-exchange pa rin kami ng I love you sa isa't isa. At the end of the day, ako lang ang babaeng mahal na mahal niya. Dababakla! Oh my God! Pribilehiyo yun. Yung pribilehiyo yung magkaroon ng problema with this person. Pribilehiyo yung makaaway mo tong tao na to. But at the end of the day, masasabi mo na, thank you Lord, binigay mo siya sa akin. Masakit man yung ulo ko sa kanya, at least we are together at mahal namin ang isa't isa. Kahit laging may saltik yung asawa ko, kahit laging may parang may lagnat sa utak yung misis ko. At least, misis ko siya. Wow! Diba? O, sabi ni Christine, wala nang babaeng walang toyo. Scientifically speaking, because of the hormones yan, my friend. Diba? Sabi ni Yona, ganyan ugali ng asawa ko. Aabot pa ng 2 weeks, hindi nakikipag-usap. Pero sa totoo lang, di siya maganda, nakakasira ng mental health. Pero di ba kapag kabisado nyo na yung isa't isa, alam nyo na kung paano, kung kailan siya makikipag-usap, kung anong ganap niya habang hindi nakikipag-usap. Wow! Minsan kasi kapag pinapakitaan kayo ng attitude ng mga babae, you have to chill. Ganyan, ayaw makipag-usap sa'yo, di wag mong kausapin. Wag ka mag-overthink, don't overdo it, 'di ba? Wag mong overkaririn. 'Di ba? Para sa akin lang naman 'yan, ha. O baka naman magalit kayo sa akin. Sabi ni Marife, hello, good morning. Napakaganda naman ni DJ Lindsay na yarn. Naman charot. DJ Lindsay, ang gaan naman ang problema na yan. Wala bang mas mabigat dyan? Syempre pa minsan-minsan, alang naman laging mabigat yung problema. Magpahingahin naman natin yung brain cells natin, no? Ikaw talaga. Wow! Sabi ni Vernie, basta babae toyo is life. Grabe naman. Pero wag natin masyadong i-glorify na babae tayo kaya tinotoyo tayo. Kaya tayo medyo na kinaiinisan ng ibang lalaki. Feeling nila tuloy napaka-perfect nila kasi tayo yung may toyo. Wag natin masyadong pangalandakan at saka wag natin i-normalize yung pagkatoyoin ng mga babae, okay? It's not toyo. It's because of the hormones. Huy! No, it's not toyo. I'm having this attitude because of my hormones. Please, ganyan. Ay, nako, sabi ni Dautil LBD. Wow, oo nga, wow talaga. Ay, nako, sabi ni Terry, tama ka dyan talaga, DJ. Parang nakakaiyak nga po kasi the best ang advice mo. Shoutout naman po sa wedding anniversary namin nung June 28, running 22 years na po kami. Wala talagang perfect relationship pero still together pa rin kami. Diba? Wow! Kita mo yan, magta 22 years na. I'm sure sa isang episode ng buhay nila na together sila for 22 years, nagkaroon sila ng cold treatment, nag-away sila, nagsabihan ng masasakit na salita. Pero nandyan pa rin sila. And it's already 22 years now. May highs and lows naman talaga ang relationship.
mga bumps ahead, pero ang importante dyan, kahit nag-aaway kayong dalawa, alam nyo na pagdating ninyo sa bahay, pag uwi ninyo, bago kayo matulog, masasabi ninyo na, alam mo ikaw, toyo ka, kaltok ka. Pero mahal na mahal kita kasi asawa kita. Uy! 9:28 na po ng nagmamagandang umaga. Mahal ko, pangkako, baby ko. Ito pa rin po ang lihim ng liham at kasama niyo pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Achuchu. Tutok laan.